Sayang nga naman ang binabayad ng mga Duterte, ang binabayad ni Xi Jinping. Di ba? Hindi nyo madidinay yan na kayo'y bayaran ng China. Bakit kamo? Nagkaroon po tayo ng hearing sa Senado at meron kayong pagbabayad itong infinity para magpasira ng gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo man aminin, hindi nyo man sabihin, Diyos na ang bahala, sana kayo'y karmahin. Ay, no? Grabe mga lines na yan. Oh. Humuhugot, ariko. Anyway, diba? mga minamahal, tatanungin ko kayong dalawa. Oo. Mike. Total, magkakaroon na ng rally bukas na ata. Bukas, 30 na. bukas. Oo. Umatid kaya tayo. Tapos, i-cover lang natin doon, no? Tingnan nyo kung gaano sila kakonti. Hindi kasi ganito, sawa na ang taong bayan sa paulit-ulit na rally-rally na yan. Unang-una, nakakaabala sa mga trabaho ng taong bayan. Oo. Ikalawa, nakakasagabal sila sa daanan. Opo. Ikatlo, wala namang nangyayari kapag kasakali na maging tagumpay yung kanilang pinaglalaban. Alam mo, So ngayon, anong kapakinabangan ng taong bayan? Kaya ang taong bayan, mulat na yan. alam nyo, ano, mga partner, from the very beginning, from the very moment, from the very start, talagang may hakbang ng maisug. Oo. Diba? Ang dami na nilang sinagawang rally. Sinamahan pa ng INC. Oo. Diba? Ang dami na nilang sinagawang para mapatalsik, di ba? Ito, Si PBBM. In fairness naman sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, talagang eto, ginamit na nila yung dami ng ating kababayang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Wala pa rin eh. Kasi hindi rin naman umayon yung pangkalahatang samahan ng Iglesia ni Cristo doon sa kanilang binabala. Kaya nga, yung rally nilang huli ay naging 2 araw na lang imbis na 3 eh. Bakit? Kasi nga, maraming kumontra, maraming hindi sumang-ayon sa gusto ni Marcoleta at ng kampo ni DDS. Paano ba naman kasi? Pinasok nila doon si Amy Marcos na instead na yung rally is talagang dapat yung intention lang doon is sabihin yung narrative nila. Pinasok si Amy Marcos, sinirahan si PBBM. Hindi naman yun yung narrative ng INC. Alam nyo, kayong mga nanggugulo sa bayan, tigil-tigilan nyo na yan. Ang gobyerno, ang Pangulo, ginagawaan lahat ng paraan para maisaayos ang bawat buhay, pati korupsyon. Diba? Inaasikaso ng Pangulo yan. Pero itong mga trolls ng China, itong patakbo ni Xi Jinping, patakbo ng mga Duterte, manang-mana kayo kay Digong tsaka kay Sara. Ikumpara natin si Pangulong Bongbong kay Digong. Oh, sige, go. Si PBBM, gwapo. Si Digong, butas-butas ang mukha nito. Si PBBM, matangos ang ilong. Si Digong, parang loro. Si PBBM, tinatayuan ng China. Si Pangulong Bongbong, tinatayuan tayong mga Pilipino. Si PBBM, matapang. Si Digong, dinidila ng betlog ni Xi Jinping. Si Digong, magkamukha sila ni Xi Jinping. Pero ito matindi, paramihan ng proyekto. Oh. Hindi nagsasalita ang Pangulo, walang laway, puro gawa ito. Tama. Si Digong, Okay ko, confidential funds. puro lang laway ang binanggit. Build daw. Pero hanggang ngayon, ni 1, 2, 3, mabibilang mo sa daliri mo, wala pang nagagawa. 6 na taon, anong kulan? Pinalobo ng gusto ang utang ng bayan ng kinang-inang yan. Oh. Pero bakit ganun? Oh. Wala pa rin tayong nakita na mega project na ginawa ni Digong. Oh, si Digong ay si BBM, ang tulay ni BBM, lahat pwede dumaan. Ang tulay ni Digong, bike lang ang pwede dumaan. Hoy, Ay, ang nasira pa. tibay ng tulay ni ni Pangulong Bongbong. Oo. Si Digong bumabagsak 'yon. Yun nga, bike lang ang pwede. Si Pangulong Bongbong may barkong bago. Oy! Actually, by the way, mga minamahal, pinapalakas po ni President Bongbong Marcos yung defense natin. Oo. Diba? Samantalang nung panahon ni former President Duterte, hindi niya man lang inaasikaso yung defense natin. Parang Oo. okay lang na mabuli tayo ng China. Parang hindi siya naghahanda. Oo. Diba? Which is kailangan niya ng ating Coast Guard, ng ating military. Yes. Diba napalakasin yung defense? Mima, paano pagtutuunan ng panahon yung mga ganyang bagay na ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong? Ang busy-busy nilang buong mag-anak na nagnanakaw yun. Kaya nga, napakabuti talaga ng Pangulong. Ito na lang huwag na natin ang Pangulong Bongbong Marcos po, nire-respeto ang buhay ng tao, ng Pilipino. Di ba, Boss Si Mike? Pangulong Bongbong, pro-life. Si Pro-life. Digong, pinapatay ang kababayang Pilipino. Oh, di ba? Oh. Kaya deserve niya na nandun siya ngayon sa ICC, guys. Eto pa, Boss Mike, dugtong mo na. Si Pangulong Bongbong nagbibigay hustisya. Si Oh. Digong, walang hustisyang magkakaroon. Pinalaya ang mga senador. Di ba? Si Revilla. Ito, Oh. ulitin ko. Oh. Si Digong nagpapalaya ng mga kriminal magnanakaw sa bayan, ginagawang kakampi. Oh, Si Pangulong Bongbong, pinapakulong lahat yun. yes! Diba? Tatani mo. Sige, Mima. Actually, mga minamahal, sobrang intense ng ating mga napag-uusapan. Kaya ngayon. nga Pero
mas intense pa din yung balita tungkol kay Duterte na Oo. mukhang wala na talaga. Hindi na pinayagan yung kanilang na Kasinungalingan. Oo na, 'di ba? Lagi nilang binubukas ng bibig noon. Makakalaya na si Digong. Oo. Teka muna, Interim release. Eto, may hamon ako. Oh. Hamunin natin yung mga DDS, oh. Oh, sige. Maghamunan Ilabas tayo. nyo na lahat yung pinakamagaling nyo. Aanyayahan namin kayo kung sino. Pag-usapan natin kung paramihan ng proyekto, paramihan ng achievement, paramihan ng nagawang mabuti. Bilang presidente, ilalaban namin si Pangulo. Naku, si Digong wala niyan. Atras. Putik, Boss Mike, may gumagaya na nga sa atin eh. May tinapat sila sa atin ng papangit. Alam mo kasi gano'n naman eh. Di ba parang China Gaya-gaya, nang buntot gagaya. maya. Oo. So, eto na ho mga kababayan ng Bingador. Pilit ginagaya, pero hindi magaya-gaya. Oo. Kung itatapat nyo yung kamukha naman ng mga bakulaw dyan, wag na. Yung kamukha ni Xi Jinping. Tapos yung kamukha ni Bengot. Di ba? Kasi nga, alam mo, dito po sa amin, wala po kaming script. Makikita nyo po yung vlog nila, may mga coupon band sila doon. Dinaguide po sila, eto siraan mo, eto banggitin mo. Kami wala po dito. Kung At ano saka- po ang ano, yun po Oo. kami. At saka never kaming nanira ha. Oo. Nagsasabi kami ng totoo. Hindi Tama. kami plastic sa mga, dito sa studio, sa vlog namin. Hmm. Totoo yung sinasabi namin, yung nararamdaman namin, Oo. yung nafe-feel namin. Tama. Totoo yun. Hindi kami nakabatay sa script na binigay ni ganito. Walang Oo. ganon. Binigay ni Kibuloy. Real talk to, real talk. Hindi kami ganon. Real talk lang kami rito, yung totoo lang. Oo. Hindi kami magtatakip at hindi kami mag-sugarcoat. Yes. Hindi katulad ng mga kampo ni Duterte na kulang na lang lagyan ng asukal yung puwet niya para himurin nila. Tapos mayroon pa silang tagline na para sa bayan, pero Oo. naka-China naman. Ang sasarap ninyong, Kaya nga Ano eh? alam nyo, real talk gusto nyo. Real talk, si Digong haharap na sa ICC. Yan! Tapos na ang kasinungalingan nyo. Ano masasabi nyo dyan? Eto yon. Ang pamilya o ang magkakapatid na Duterte, Oo. itong si Pulong Duterte, Sara Duterte, Baste Duterte, isama mo na si Kitty Duterte, na anak ni Digong, at eto naman si Kitty Duterte, anak naman ni Digong kay Hanilet. Hanilet. Oo. At ito naman si Pulong ay parang iba rin ng nanay. Oo. At ito namang si Sara Duterte, anak ni Elizabeth. Oo. At ni Baste. Oo. So yan yung magkapatid talaga. Mm. Di ba? Mm. Ngayon, mga kababayan ko, etong pamilya na ito yung nagpabalita. Di ba? Oo. Oo. Hindi, inasawa din ni Hanilet si Digong. Hoy! Na dating asawa ni Elizabeth. Ay, actually, Para lang magkaroon ng idea yung mga tao. Oo. Kung ano ba yung yung Background ng pamilya. Background, pamilya. family background. Di ba? Oo. Ngayon, sino ang nagbalita na ang Digong daw hindi na makakakilala, hindi na makakaalala, Oo. wala nang masabi, kundi parang siraulo na siya. Oo. Kung i-describe ni Sarah, parang ganun eh. Oo, sabi pa Na- nga, kumakain na ng, Oo. kinakain yung sarili niyang diaper. Di ba? Ganun nila dinidescribe na si Digong. Mm-mm. Ngayon, ito ay pamamaraan para pigilan na humarap sa Yes. hukuman ng ICC Yes. si Digong. Oo. Actually, Ngayon ang nangyari, pinatingin sa mga dalubhasa na manunuri. Yes. Sinabi, okay naman daw. stand to pit. Oo. Mm. Fit to stand trial. Sorry. Fit to stand. Oo. So, ibig sabihin, sinungaling si Kaufman? Sinungaling kasi. Sinungaling talaga. So, Kasi ibig sabihin, sinungaling si Sarah? sinungaling. No, pinanganak na sinungaling yan. So, ibig sabihin, sinungaling silang lahat na Eh, nagpapakalat? Pag apelido mo Duterte, sinungaling talaga. Ay, masama Yun na yun. nga. Fit to stand na nga yan. Oo. Kasi sinabi na nga ng mga dalubhasa na ang Digong ay kaya niyang tayuan at kaya niyang ipagtanggol yung sarili niya at kaya niyang mga twiran dahil buong-buo pa naman yung isip niya. Alam nyo, Boss Mike and magandang Mima, ganito po kasi yan. Kaya po nila ayaw parapin si Digong dito po in the international media and the community because they are afraid that the demonic Rodrigo Duterte will be exposed not only in the Philippines but every inch in the world. Grabe naman sa demoni. Ano bang gusto mo? Satanic? Pero by the way, Parehas lang naman yun, sabi di ba? ni Digong, di ba, lahat ng supporters niya, magsama-sama daw tayo sa impyerno. Oo. Hindi, yan po talaga yan. Kasi po, pag nakita po ng international, lahat po, buong mundo, tatalakayin po ang ginawa niyang kahayupan sa sarili niyang dugot kababayan, magkakaroon po ng galit. At yun po ang iniiwasan ng mga Duterte na kumalat. Kaya tinatago nila si Digong. Kaya ayaw nilang matuloy ang trial dahil po pag lumantad na po ang ginawa niya sa sariling bayan niya at kababayan niya, kakamuhian na po yung mga Duterte na yan. Kaya nga, ulitin ko uli yung sinabi ko, stand to pit nga. Oh. Ulitin mo. Stand to pit. Oh, yan, bakit ka mo? Pitin. Kasi magugulat ang mga DDS. Oh. Dahil paglabas ni Digong, matagal na lang hindi nakikita. Oh. Mukha ang nasa paanan. Oh, di ba?
Mukhang paa. Stand to fit nga. Stand to. Makikita nyo na yung tatay yung karton. Hindi, sa- Live na live. Oh, sa totoo lang, ang tagal na nilang hindi nakikita yan. Oo. Oh, Buti. 'di ba? Ang tagal na nilang inaasam. Oo. Kaya Hindi, ba, balak nila talaga na paabutin niya ng 2028 para nang magamit din nila ng Yes. pagpapaawa effect. Yes. Kasi, ang mamamayang Pilipino, mahabagin ng damdamin. Mm-mm. Nakakaawa naman si Digong. Sige, boto ko na lang si Sara. Oo. Diba? Uy, gwapo si... Inaapi yung mga Duterte. Uy, gwapo si Bong Revilla. Iboto ko to. Di ba ganun yung karamihang mindset ng ibang mga Pilipino? Kaya to yan. Oy. Totoo yun. Kaya wag na kayong magtaka sa pagpapakita ni Digong sa February 23. Oo. Sigurado marami naman mag-iiyakan Oo. ng mga membro ng kulto niya. Kaya kayo, Ano yung iyak, Boss Mike? kaya nga ako hindi na ako magtataka kung mukha niya yung nasa talampakan niya eh. Nyala, patingin nga ng mukhang iyak. Tatay! Betlog ko, korduroy! Pero alam nyo ba na itong mga DDS, sa sobrang panatiko nila, Oo. kulang na lang gahasain nila si Digong yung karton na litrato niya. Grabe, Hindi nyo ba napansin? Boss Mike. Hindi nyo napansin? Putik na yan, oh. Ito. Yung ibang mga kulto ni Duterte, binibihisan pa eh, may jacket pa, di nilalamig. Ayoko Teka, makamubon doon. alam nyo, meron pa, yung sinusubukan pa ng pagkain eh. Sino ang dapat nyo sisihin dyan? Sila si Digong. Sisihin nyo si Robin Padilla. Oo nga, no? Siya unang-una, putik na yan, kakapi niya. Oh. Yung karton. Ginaya ng mga DDS yung ginawa ni Robin Padilla. Oo nga eh. Eto, matindi. Meron pa ako nakita. Ano yun? Katabi sa pagtulog. Kulang na lang, sampahan niya eh. Oo. Pag nabasa si Tatay Elizabeth, ay, wet ka. Uy, I think mga minamahal, meron ng syndrome yung ganyan. Oo, yung kahit karton, tinuturing nila na parang buhay kahit hindi naman. Oo. Parang sakit na yan eh. Aminin nyo to sasabihin ko. Karamihan sa mga DDS na i-inlove yan sa litrato. May ganun. Anong klaseng tao yon? Ano? Di yung mga DDS na bobo. Ay naku, Boss Mike, yari ka, ibig sabihin. Kasi yung litrato mo, binabalaan ka nila. Baka mamaya, pag nasaan ka din nila. Oh. Sabi ko nga sa'yo, ewan ko ba bakit yung mga litrato ko nasa kanila. Masyado na yatang inlove tong mga ito eh. Oo. Kaya wag na kayong magtaka kung sa mga kapitbahay yung DDS may umuungol habang tinititigan yung litrato ko ha. Di ba? Oo. Kaya maganda handa po tayo. February 23, Boss Mike, no? In theaters near you, mapapanood din po sa Netflix. Digong. ICC ni Digong. Mapapanood po yan sa Netflix and showing in theaters near you. Uy, pero sa totoo lang ha, may mga Pilipino kasi na, Mima, naawa ko kay Digong. Oo. May mga ganong effect sila. Oo. Pero sa totoo lang, mga minamahal, hindi nyo dapat kaawaan ang taong pumatay ng napakadami nating mga kababayang Pilipino, including yung mga bata na hindi naman dapat nadadamay sa issue. Tama. O kita mo, akala nila ang Cebu ay DDS. Nag-rally si Mike Defensor doon. Biruin mo, wala pang 100. Tapos ito po sa may nakakatawa, Oo. nagsisigaw doon sa may ASEAN meeting. Syempre, di ba, ASEAN, dapat yan eh. Mayroong pinapakita yung mga Pilipino na cooperation, stability. Di ba, dapat yun yung pinapakita doon sa ASEAN. Kaso may mga asungot pumunta doon. Wala na nga dalang permit, nagngangawa pa na parang kala mo silang biktima dito. Tama ba yun? Oo. Alam mo nga, itong mga to, ay talagang hindi titigil yung mga yan hanggat hindi nila mapapababa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, ang asikasuhin nyo na lang mga DDS, tama si Mima at Boss Mike, ang parating na paglabas ni Digong. Hindi na nga uubra yun. Dati kita nyo, paano po namin nasabi nila Boss Mike at ni Mima nagpapaawa? Sa tingin ninyo, yung rallying ginawa ni Mike Defensor, makakatulong yun sa ni Sara Duterte or sa mga Duterte? Sa tingin nyo, makakatulong yun? Speaking of rally, meron akong bubwit. Basahin ko lang, pwede? Basahin mo na, Boss Mike. Sabi dito, ng ating bubwit, mga kababayan ko, siya taga Cebu. Yan ating bubwit nga. Pumunta si Mike Defensor dito sa Cebu. Akala siguro niya madaming DDS dito. Hindi niya alam na wala na pala siyang napala. Biruin mo, pag rally nila, 100 katao lang sila. Hinarang pa ng pulis, galit na galit. Karamihan ng mga Cebuano kasi, ginulo nila. ASEAN. Nako, di ba may ASEAN? Ngayon, ang nangyari daw, hinarang ng pulis, nagdeklara na nga ang Cebu City na walang pasok para tahimik. Ayan ang daan. Pumunta ang mga DDS, nang gulo. Sinabihan pa ni Gob Pam Bari 4, wag muna ngayong araw mag-rally. Ngayon, mga DDS daw, ayun, tumuloy pa rin. Ayun, dinampot ng mga pulis.
Umiyak si Mike Defensor. Iyakin. Tapos sinabi Martial law na daw. Oo, sinabi ni Mike Defensor na parang minamartial law na daw sila. Oo. Parang hindi yun martial law Hindi ka kasi unang-unang kumuha ng permit. Tama. Pinagsabihan ka na wag muna ngayon kasi meron tayong ASEAN meeting. Tama. Siyempre, diba, dapat iharap natin yung bansang Pilipinas na maayos, may stability, may cooperation. Dapat ganun yung ipamukha natin sa ASEAN Diba? Pero ano yung gusto nyong mangyari? Guluhin. Tapos sasabihin ninyo na sinusupil yung karapatan namin na maghayag ng salita laban sa korupsyon na ginagawa ng gobyerno. Pwede naman kayong mag-rally bukas Bakit gusto nyong itaon, I mean, sa panahon na kung saan nandyan yung mga dayuhan na tinitingnan yung ating bayan? Siyempre nagpapapansin. Ganun yun. Eto, tanong ko. Oh. Si Pangulong Bongbong sinisiraan nila. Oh. Kita mo naman, isang araw lang sa ospital, nagtrabaho na. Ang tanong ko, nasaan si Sara? Nagpapasarap sa daig. Bakit hindi nyo pa uwiin Wala para na. at pagtrabahuin? Ay, may VP pa pala tayo? Ewan ko dyan. And, May vice Totoo yung president sabi ni tayo? Boss Mike nasa si Sarah, ano bang gagawin mo dyan? Binabastos mo lang tatay mo, ngayon nagkapapakita ka ng pagmamahal. Oh, sheesh. Ay, oo nga, no? Diba? Wala ka namang dapat gawin dyan sa dahig dahil sa totoo lang, Sarah, kinamumuhayan mo ang tatay mo. Tapos ngayon biglang mahal niyo magkakapatid. Diba? Halos duraan nyo na nga sa mukha yung tatay mo. ay, teka! Oh. Meron akong balita. Ano yan? Hindi naman talaga mahal ng mga anak ni Duterte. Oh, si Digong. Oo. Kasi talagang pinapahamak niya. Alam mo yung bagong sinabi ngayon? Ano? Oh, sabi, bias daw ang ICC. Ang bata nga, no? Oh, kung paano makukuha ang loob para masasabi ng ICC na etong kampo ni Duterte, etong sila Sara Duterte, ay hindi gagawa ng kaguluhan kung ganyan lagi ang sinasabi nila. Alam mo, Boss Mike, alam mo ba't ko nasabi napakatanga? Ano ba sabi niya? Bias daw ang court. Yun na nga. Court justice, ICC. Sara, hindi court justice yun, criminal court. Ngot, iba yung court justice kung saan lahat ng kaso tinatalakay doon. Hindi, medyo... Doon, criminal court lang, di ba? Medyo kasi parang vice president ka, hindi ka naman si Mike Cervera na minsan nagkakamali sa sinasabi. Tama. Pero eto hindi niya alam yung New Year's resolution sa New Year's wish. Oo, sabi ni Takero, di ba? Oo. Hindi niya alam. Ang New Year's resolution ko sana ay may mapanagot yung Blue Ribbon Committee, Eka. Anong ginawa ni Sarah? Di wala. Ngingiti-ngiti lang yung mga bobong mga taga-followers Ang niya. bobo talaga ni Sara. Tapos, So, ano yung sinabi niya sa New Year's resolution niya? Yun na nga, Ayun nga. Mapanagot daw yung- ang New Year's resolution na dapat may mapanagot daw ang Blue Ribbon Committee ng mga magnanakaw. oh, Ang isip-isip ko naman, mukhang binaliktad niya yata talaga o talagang bobo siya. bobo talaga eh. Kasi baka kung may mapapanagot, baka si Sara ang mauna. Oo, syempre. At syempre, dahil nga binanggit nyo na si Sara Duterte, nagpalabas na nga po ang mahal na Supreme Court na pinaninindigan po nila ang nauna nilang desisyon dito po sa impeachment trial ni Sara at sinasabi na nila, Boss Mike at Mima, na unconstitutional daw po talaga. Hindi po namin malaman talaga kung ano ba nangyayari. At merong maganda at meron din pong masama na implikasyon nito, Boss Mike. Ay, teka muna. May bagong balita na kinatigan nga daw ng Korte Suprema yung motion na inapila ng kampo ni Sara Duterte patungkol dito sa impeachment trial. Unconstitutional. Oo, unconstitutional. Sabi nga ng Korte Suprema. Ngayon, eto yan. Nagdidiwang ang mga DDS dahil sa ganon na resulta. Yeah! Hindi nila alam na po pwede namang bagong sampa. Sa February. Sa February 6, pwede na. Oh, baka mamaya may magsampa naman dyan ng aba-aba. Sa mga gusto ng mapanagot si Sara, abay maging alerto kayo. Oo. Baka masingitan kayo. Alam nyo naman yung trabaho ng mga yan. Tama. Kasi yung trabaho ng mga yan, ipapasa sa atin. Yung mga gawain nila. So, ang problema nga, ang sinasabi nga natin dito ay meron ang unang kagandahan dudulot nito, tama si Boss Mike, ang unang kagandahan idudulot nito ay makakapagsampa na po tayo ng malaya at mapayapa sa February 6. Correct. Napakaganda po noon. Pero sa kabilang banda, ang problema lang po natin dito ay masyado po yatang malabo. Although tatanggapin na rin namin, masyadong malabo yung pagdesisyon ng Korte Suprema. Kasi dapat po talaga ay natural at normal lang po ang ginawang impeachment trial noong 19th Congress. Pero nandiyan na yan Sa kabila nun, irespeto na lang natin. Irespeto na lang natin. Tayo naman kasi marunong rumispeto, hindi katulad nila. At marunong tayong tumanggap. Yes! Diba? Tanggapin natin. Paano yan, boss, Mike partner, kung ang ngayong darating na February 6,
pag merong mag-file ng impeachment, ang gagawin nila ay isabotahe. Ah. Kunyari, kakampi lang din nila ang magpa-file ng impeachment kay Sara para Ah. maipasok sa 1 year. Ayun na nga yung sinasabi namin kanina, baka yun ang gawin nga nila. Kaya nga sabi natin, yung mga gusto talaga mapanagot si Sara Duterte, agapan nyo. Maging alerto kayo. Kasi baka mapunta yan, tulad ng mga binibintang nila sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, na kahit na wala naman silang ikakaso, Tama. sasabihin nila na eto meron talaga. Dito nga, sa darating na February 6, sana po, tama si Mima at si Boss Mike, nakarapat-dapat po ang mag-file. Maging maingat po tayo dahil pag nalustan po tayo ng mga DDS na luga, masyadong mabantot yan. At hindi po tayo makakaasa ng ustisyang tunay para po sa mga pagnanakaw ni Sara Duterte. Kasi itong Sara Duterte na po ito, sanay na sanay po talagang hindi magtrabaho. Kita niyo po nung nakaraan, na habang pong may oras ng trabaho, namimingwit ng puset. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait
Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.